Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Bahagyang bumagal ang pagkilos ng bagyong Nona habang patuloy pong binabaybay ang northern part ng Mindoro. Alas 4 ng hapon kanina yan po'y huling namataan ng Pag-asa sa may Santa Cruz Occidental, Mindoro. Napanatili po ang taglay na lakas ng hangin nga abot ng 140 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 170 kilometers per hour. Inaasahan po ito kikilos sa mga susunod na oras pakanluran sa bilis naman na 11 kilometers per hour. Sa ngayon, bahagya pong nagkaroon ng pagbagal sa pagkilos po ng bagyo dahil po yan sa land interaction nito. Pero hindi naman gaanong naapektuhan ang kanyang lakas dahil po sa mainit o mataas na temperatura ng ating karagatan. At ako magpatuloy po sa kanyang pagkilos, yan po inaasahan lalabas ng ating landmass ngayong gabi at saka naman po tatahakin ang paglabas ng ating PAR sa darating po yan na Biyernes. Paglilinaw naman ni Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio, unti-unti na rin po itong hihina sa mga susunod na araw. Sa katunayan, posible maging low pressure area na lamang po yan paglabas ng ating boundary. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang storm warning signal number 3 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kabilang po dito ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Island. Dito posibleng maranasan ang lakas ng hangin na abot ng 121 to 170 kilometers per hour sa loob po yan ng 18 hours. Signal number 2 naman po ang nakataas dito sa Batangas, Cavite, probinsya po ng Marinduque, Romblon, Calamian Group of Islands, kung saan posible namang maranasan ang lakas ng hangin nga abot ng 61 to 120 kilometers per hour sa loob po yan ng 24 oras. At yung signal number 1 nakataas pa rin sa Metro Manila, Bataan, Zambales, Bulacan, ganoon din po sa Laguna. Damay rin po dito ang Rizal, Quezon Province, Northern Palawan at ganun din sa Cuyo Island. Samantala, hindi pa man tuluyan nakakalabas ng ating PAR ang bagyong Nona, isang panibagong weather disturbance o low pressure area po ang namataan o binabantayan ngayon ng Weather Bureau. Huli po yung namataan sa line 1,645 kilometers east-southeast ng Mindanao. Inaasahan po natin ito po ay posibleng pumasok ng ating PAR bukas po yan, pero wala pa naman po ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero paalala pa rin po ng Pag-asa, magdoble ingat at syempre mag-monitor pa rin po tayo, no? Dahil hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na ito ay ma-develop rin sa pagiging isang panibagong bagyo. Iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, ating pag-usapan sa aming pagbabalik. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikat, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Para po sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras, sa mga lugar po na nasa ilalim ng Public Storm Warning Signal number 3, number 2, and number 1, mararanasan pa rin po ninyo ang masungit na panahon dahil pa rin po yan sa epekto ng bagyong Nona. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon at ganun din, dito po sa may Western Visayas, asahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. At para po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong chances ng isolated rain showers or thunderstorms. Samantala, sa lagay naman po ng ating mga karagatan, nakataas pa rin ngayon ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa seaboards ng Northern at ganoon din dito sa seaboards ng Central Luzon. Ibig sabihin, posibleng maranasan po dito yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kaya hindi pa rin pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Pero paliwanag po ng Pag-asa, sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng public storm warning signals, automatic po hindi po muna pwedeng bumiyahe ang anumang sasakyang pandagat. Para naman sa ating sunrise bukas, sisikat po ang araw 6:13 ng umaga at lulubog po yan 5:29 ng hapon.
At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update sa News Live. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.